Sadyang kay buti ng ating Panginoon, magtatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya na'y patuloy na laan. Siyang nagbibigay tanglaw, kaya't sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming langit. Mundo'y magunaw man, maasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Sa buong mundo'y aking awitin, dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mong walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming langit. Mundo ay magunaw man, maasahan kang lagi, laging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, tatapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bigati, tagumpay man ay naroon, daluyan ang pag-asa kung kailan ay hinahon. Pag-ibig mo ngala'y sa akin noon hanggang ngayon, dakila ka, O Diyos, O Diyos. Ang sarap mapakinggan at nakikita ang mga especially kabataan na naglilingkod sa Panginoon. Amen? Dalawa lang po kasi yan eh. Pag hindi ka ginamit ng Panginoon, gagamitin ka ng sanglibutan. Naiinggit ng iba dahil ang sisikat daw ng mga artista, ang gagaling umawit daw ng taga The Voice, American Idol, ano pa bang mga tanghalan ng yun na nga yun. Pero hindi po ako nabibilib sa mga yan. Kasi mas naniniwala po ko at natutuwa pag ang anak ng Diyos ay ginagamit ang boses sa kanyang gawain. Hindi po yan pagandahan ng boses. Sa totoo lang po, lahat ng umaawit po sa simbahan, hindi naman maganda ang boses. Kung ang standard po
ng music sa sanglibutan. Pero pag ang standard ng Diyos, puso kasi ang requirement, hindi boses. Maganda ang may boses. Naalala ko po isang church, may nag-special number, pastor. Sabi niya, church, salamat. At kay aawit. Pakinggan nyo na lang yung lyrics, wag na yung tono. Sabi ng pastor ay, itula mo na lang. Kasi pag awit ay talagang may tono. Pero salamat po, sabi nga po ni pastor kanina, yung choir po ninyo, walang choir director, walang choir directress. Invisible. Pero visible church. At visible yung choir members. Mahirap po mag-practice online. Ako po ay choir director since 16 years old po ako. Choir director na. Ako po ngayon ay 25 na. Ay bawal pala magsinungaling sa pulpito. 43 na po ako. So, at iba-ibang choir members na po ang aking pong na-lead at mga na-train, mga choir directors na rin ngayon, mga pianist. Siguro po ang mga pianist sa biyaya ng Diyos na naturuan ko po ay around 50 plus pianist na po yun. Mga apo-apo na yung iba. Yung tinuruan mo, tuturuan mo din. Sa audio, siguro 20 plus audio men. Preachers, siguro 100 preachers. Sa biyaya po ng Diyos. At salamat po, lagi na po kaming pag-atayo sa pulpito, may kaba. Sabi namin ni Pastor Bernard, bakit ganon? Ilang taon at ilang beses na tayong nagpipreach or kumakanta, kinakabahan pa rin po kami. Memorize ko na nga po lang yung CR ninyo pabalik-balik ako dyan. Hindi naman ako napapaihi. Lalo hindi naman dudumi. Pero dala ng kaba. Pero sabi ni Pastor Conway, naalala ko po dati, sabi niya sa akin personally, yan ang wag mawawala sa iyo. Yang kaba. Sapagkat yan po ay pagpapakita na tayo po ay umaasa lang sa Panginoon. Ako po ay hindi po kakaiba sa inyo. Tao din po ako. Ang inyong pastor ay taong salamat lang po sa awa ng Diyos at biyaya niya kami po ay nakakatayo. Amen? At kayo rin po ay nakakaupo at tatayo din sapagkat tayo po ay tatayo upang magbasa ng salita ng Diyos. Amen? This is Berean Bible Baptist Church and I do believe this church has a Bible. Amen? Meron tayong projector, maganda po ang inyong TV screen, but wala pong papalit sa salita ng Diyos. Ako po kahit nagpipreach ako may laptop or tablet, ay hindi ko po iniiwan ng Bible ko. Meron po akong isang Bible na mula high school ako hanggang ngayon, Bible ko, yung Scofield Bible, ang kapal niyan. Hanggang ngayon po, nasa akin pa yan. Let's open the Bible in the book of 2 Corinthians chapter 12, verse 9. Bubuksan ko lang po yung aking alarm clock. Kasi nung last Sunday, 47 minutes, sobrahan ako ng 7 minutes. Baka iba sa inyo umuwi na. Andiyan na po ba kayo? Amen? Okay, and he said unto me, my grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Most gladly, therefore, it's a conclusive statement. Will I rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. Preacher John, bakit kung kailan sisimba saka ako parang lalagnatin? Preacher John, kung kailan ako aawit para akong mamamaos. Ako po kanina, actually, paus po talaga ako. Kasi paputol-putol po yung tulog ko. Kung kailan ka pupunta sa church, saka inaatake ng rayuma. I have many friends also are experiencing panic attacks. Hindi po bago sa inyo yan. Dati akala natin yung panic attack. Nagpapanik lang tayo dahil may Meralco-Bill. Pero kahit nasa loob ka ng church, pwedeng magkaroon ng anxiety. Kahit choir members, you're singing here, lalo na yung BTS, yung pinakamataas doon, ang hirap no. Para kang nalaglag sa building nun Kakabahan ka, diyan ka magkakaroon ng sakit ng tiyan, nai-stress ka. May purpose ang Panginoon. That the power of Christ may rest upon us.
Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po. Napakabuti niyo po sa amin. Dakila po ang inyong katapatan. Wala po kaming pwedeng ipagmalaki sapagkat lahat ng mayroon kami ay pawang hiram. And we are just stewards of the many things sa aming buhay, our time, the talent, the treasures that we have. Lord, cleanse us, forgive us. Sa naman pong aming naisip, nakita, nadinig, nasalita at nagawa laban sa inyo pong kalooban, sapagkat nais po naming humarap sa inyo ng malinis. Ang aming mga puso ay maging isang malinis sa sidlan ng inyong pong mga salita. Ito man po ay gabay o saway po sa amin, ay tanggapin po natin ng may kasiyahan at katuwiran, sapagkat we are not here to be entertained. We are not here just to be comforted. There were times we have to hear rebukes, reminders, Lord, because you love us. Lord, iparamdam niya po sa amin ang inyong pag-ibig. Lord, I am just an instrument. I am just a mouthpiece. I am just a messenger, Lord. Let your name be magnified. Itago niyo po ako sa likuran ng iyong krus upang ang inyong pangalan, ang iyong presensya, ang iyong kapangyarihan ang maitaas sa amin ngayong umaga. At kung meron man pong bisita o isang individual po ditong wala po pong tunay na katiyakan ng langit, please work in our hearts. At tunay siyang wag uuwi na hindi po niya makikilala ang tunay na Panginoon at tagapagligtas. Thank you, Lord, for this church. Thank you, Lord, for the privilege. Thank you for Pastor Bernard. Salamat po sa kanyang pagpapatuloy. Salamat po sa support ng church na ito, sa prayers. Dahil kung wala po ang bawat isa, ay wala po kami ngayon. At higit sa lahat, kung wala po kayo, ay wala po kaming magagawa. Salamat po sa inyong pag-ibig. Linisin niyo po kami. Mahal po namin kayo. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. And all the people say, Amen. You may be seated. Are you ready? Amen? Pagka marami pong amen, mas mabilis ang preaching. Ayan, halatang halata yung mga gustong umuwi. Sabi po sa verse 10, pagpapatuloy po ng ating verse, therefore, this is a conclusive statement. Sa haba-haba ng pag-uusap, ito po yung katapusan o kayarian ng pag-uusap po ni Apostol Pablo sa simbahan ng Korinto. Na alam po natin na ang simbahan ng Korinto ay napakagandang ehemplo in a negative part of being a backsliding church. Pero salamat on this later part of this book written by Paul, Apostle Paul is somewhat reminding them na ang lahat ng bagay ay may dahilan. Ang ating mga kahinaan, kalakasan, kagalakan, pagtangis, kabiguan ay may dahilan ang Diyos. At mga kapatid, hindi po aksidente ikaw ay nagising ngayong umaga. Sa dami-dami pong natulog kagabi at matutulog ngayong umaga, ay nagising ka. Hindi ka lang nagising, nakabangon ka. Hindi po lahat na nagigising nakakabangon. Nakabangon ka at hindi ka lang nakabangon, may katinuan ka ng isip. A sound mind. At hindi lang po yan, sa biyaya ho ng Diyos, nakarating ka sa bahay-sambahan. Amen? May mga Kristiyanong nais sumimba, walang pamasahe, walang krudo sa taas ng krudo. May sakit, may problema. Pero salamat, ikaw din wala. Wala rin pamasahe, may problema, may niraramdam. Pero biyaya ng Diyos, nandito ka. Amen? That the power of Christ may rest upon us upang ipakita ng Diyos na sa ating kahinaan, na sa ating kakulangan, nandyan ang Diyos. You know what, mga kapatid sa Panginoon, there were times God will put us into the extremities of life. Dadalhin ka ng Diyos sa dead end ng buhay mo, na tila bagang wala ka ng masusumpungang kasagutan, na tila baga wala kang masusumpungang sagot o solusyon sa iyong problema. Hinahayaan ng Diyos na minsan tayo tatangis at para bang wala tayong mapupuntahan at pag-asang nararamdaman o nakikita man. Yan ay nais ng Diyos at siyang binibigay sa ating mga Kristiyano upang makita natin na kailangan natin ng Diyos. You have great singers here. Kaya ako tinatanong sino ang choir director. Nagbibiroan nga kami ng mga audio men doon. Partida, wala pang choir director. Pero hindi po partida ang tawag doon, biyaya ang tawag doon. Ako po, may choir director magulo na, may choir director.
Tour pa eh. Nagdadirect ka ng ganun eh, saan sa nakatingin. Minsan nga, iniisip ko, bakit pa nagaganon-ganon? Di naman nakatingin, nakatingin doon sa kanya. Pero mapalad po ang simbahang ito. We have a good music, amen? Isa po sa sinyales that a church is in the Lord's side and this church is still on the old-fashioned, sin-hating, King James Bible church na one of that, music. Malalaman mo ang simbahang nasa Panginoon at tama ang nilang nilalakaran. Una, music. Dahil pag ang music ng simbahan, baliko, contemporary, I've been teaching music for 15 years. Mga music style, mga contemporary music, modern music, hindi porket may Jesus, hindi porket may God, pwede sa simbahan. Hindi porket may Bible, pwede sa simbahan. Dahil ang dyablo ay nagdadamit puti. Oy, hindi ko po sinabing mga nakaputi ay ano ha. Buti po tayo nakabulo ngayon. Ewan ko, saktong-sakto naman. Naniniwala ako sa swerte. Wag po kayo maniniwala sa swerte at kayo mamalasin. Pero sabi ni Apostol Pablo, therefore, sa dami-daming niyang naranasang kahirapan, katigasan ng ulo ng mga taga-Korinto, sa tindi ng hinanakit, sakit, ng katawan, ng damdamin, ng bulsa, ni Apostol Pablo, sabi niya, I take pleasure in infirmities. Imagine, sino po ang magtetestimony na salamat, ako'y nagka-cancer. Salamat, nabunggo yung aking bagong kotse. Salamat, nag-break na kami. Salamat, nung ako'y nagsabing, will you marry me? Sabi niya, no. It's a no. Wala eh. Pero si Apostol Pablo sabi niya, in necessities, in reproaches, in persecutions, in distresses. Tingnan mo yung katabi mo, minsan nakaka-stress. Pero mga kapatid, meron pong naka-highlight dyan. I've heard Pastor Bernard is celebrating his 24 years of being a pastor of this church. Amen? Yung malakas ang amen, may libreng sabaw. Hindi po biro ang magpastor. At wala pong nagpastor na gustong magpastor. Dahil kung kami po'y tatanungin, it's a no. At tahitahimik ng buhay, poproblemahin namin ang buhay ng iba. Pwedeng magtrabaho si Pastor Bernard, pwedeng mag-artista. Pero tinawag ng Panginoon, for 24 years, I believe, maraming iyak, maraming pagluha, maraming kabiguan, tagumpay. Pero lahat po ng mga bagay na kanyang dinanas, kasama po kayo for Christ's sake. That's the title of our message this morning, for Christ's sake. Alang-alang sa Panginoon. Kapatid, kaya ka narito dahil ba sa kapatid mo? Why are you here? Napakasimpleng tanong. Pero minsan ang hirap sagutin ng plainly ng isang Kristiyanong tila baga nasisinsay. Malalim po yung Tagalog diyan. Sumisinsay, ibig sabihin papalihis sa lakaring Kristiyano. I believe lahat po ng Kristiyanong narito naranasan ng mag-backslide. Yung iba nga po ngayon, hanggang ngayon, nagbabackslide. Ay, ang pagbabackslide po, hindi ibig sabihin, hindi ka nagsisimba. Ang matinding pagbabackslide, yung nakaupo ka dyan. O maawit. O nagpipreach. Sapagkat ang backsliding po ay nagsisimula sa puso. Naranasan ko po umaawit sa choir. Naranasan ko po nagtuturo ng 100 voice choir. Young people group ko ay 100 din. Naranasan ko magturo sa Camp Crame ng mga police, major generals. Nakikinig po sa akin, college student, first year lang ako. By the Lord's work and by the grace of God. Kasama ko po si Dr. Ed Laurena, minsan kasama ko si Pastor Gil Laurena, sapagkat malapit po dyan doon.
Tuturo po kami dyan. Pero kahit ang dami mong pagtuturo, pero kung mismong ikaw kailangan turuan, there's something wrong. Sabi ng aming pastor, the best place to backslide inside the church. Kasi dito pwede po tayo magbalat kayo eh. Ang daling mag-blue. Madaling magsapatos. Madaling magpahaba ng palda. Pero sabi nga ng prayer po ng asing isang preacher, kita ng Diyos at kilala tayo ng Diyos. Pwede tayong magtago sa likuran ng pulpitong ito. Pwede po tayong magtago sa ating mga ministeryo. Pero kailanman hindi po tayo makakatago sa mata ng Diyos. Why are we here? Ay kasi may handaan. Ay kasi assign ako mag-pray. Ay kasi ako'y mag-on ng audio system. Hindi sila marunong mag-on. Ay kasi ako'y magpapaawit. Ako'y mag-MC. Ako ay magpa-parking attendant. Ako'y hey man! Haasir ako. Nahiya na tuloy mag-amen. But why? Bakit po tayo nandito? There's a great reason. For Christ's sake. Naranasan niya po sa Pablong mag-iwanan. Mismo ang kanyang kapartner sa ministry, nag-aaway na sila ni Barnabas. Pati ang mga disipulo ng Panginoon, nung nakita siyang pumasok sa Berean, ayan ay spy yan. Yan ang pumapatay Yan ang pumatay ng anak mo. Yan ang pumatay ng pamilya mo. Bakit nandito yan? People will not like you. Sabihin ko po sa simbahan, hindi lahat ng membro gusto ang pastor. This is the reality of life. Ito rin po yan, hindi po lahat ng membro gusto ng pastor. Pero bakit tayo nagpapatuloy? Amen? Bakit pa rin po tayo nagsasama-sama sa biyaya ng Diyos for Christ's sake? Very simple. Kapatid, ang hirap mag-necktie. Sa totoo lang. Lalo na pagka medyo nagiging body fat na, hindi body fit. Ang hirap. Pero bakit kailangan magbihis? Nakakalungkot, may mga Baptist church na ngayon, di ba? Kita natin, mga nakamaong, na umaawit ng special number, akala mo, hindi BTS eh. Sex bomb eh. Di ba? May mga pausok dyan. Wala nang upuan ng simbahan, ang mga young people, hindi young people program, young people's party. Nagtatalunan na ganyan para daw sa Panginoon. Pwede ang mga bibig para sa Panginoon, pero ang buhay malayo sa Panginoon. Form of godliness, but denying the power thereof. I've seen a lot of members, churches, pastors, even preachers. Ang galing mag-preach, galing umawit. Pero nakakalungkot ngayon, wala na sila. Di bali sana gumaduate na sa langit. Pero ngayon, may asawang iba, pastor. Anak ng pastor, buntis, hindi alam sinong tatay. Ang akala na, siguro ibang mga bagong members dito magugulat, ha? May ganun pala sa Baptist Church? May pastor na may kabit? May anak na drug addict? Bakit? Akala kasi nila nasa Sunday school, okay eh. Kaya mapalad yung mga bata dito na pinipilit kayo. Ang tawag dyan, holy pilit. Isang araw, maintindihan mo, kumikilos ang Holy Spirit. Amen? Oo eh. Yung batang bangyan, alam niyang King James. Yung batang bangyan, alam niya, Sunday dapat nandito. Anak nga lang namin eh, gusto sa play place. I don't want to go to church. Pero kailangan, for Christ's sake. Number 1, amen? Kasi handa na yung mga ballpen, ganun pa ng ganun, kanina pa eh. For Christ's sake, kapatid, we serve.
Kaya po tayo naglilingkod, alang-alang sa Panginoon. Isa po sa mahirap sa puso ko noon, mapahiwalay sa pamilya. Kasi po ako lang ang pinakapogi niyang anak. Kasi puro babae po yung mga kapatid ko. Nung sinabi kong pogi, parang sumama ang mga mukha ninyo. Nagbabackslide agad. Kasi mga kapatid ko, puro babae yan eh. Mukha lang lalaki pero mga babae yan. At ano pa, 2 pa available dyan. Baka naman. Ako po ay panganay. Mahirap po sa akin na mapahiwalay noon. Tumaan po kami sa bagyo sa buhay. Hindi po to chismis, totoo ito. Minsan pag chismis talagang gano'n na gano'n ng mga pagbabible lang. Naranasan po namin, magkahiwalay-hiwalay ho kami. Kasi dadaan po tayo sa pagsubok eh. Kahit sama-sama kayo sa church, dahil kita ng dyablo, sama-sama kayo, pagbabahagian natin to. Aba, ang galing umawit ng BTS na yun ah. Dali natin sa ano yan, sa Blackpink. Ay, yun, guwapong-guwapo yung nag-song lead kanina. The devil wants to destroy our families, our faith, our church. Pero mga kapatid, please, for Christ's sake, let's serve. Please. Alam ko po yung mga members po dito, hindi ko po lahat kilala. Pero salamat sa Panginoon, may pastor po kayong gumagabay po sa inyo. At araw-araw po kayong kasama sa aming panalangin. Because we want to serve the Lord. Period. Ba't ka magpapastor? Bakit ka maglilingkod? Bakit ka magka-choir member? Eh okay lang uupo ka dyan, tatapat ka sa ventilador, simba, uwi. Alam niyo simbawi? Simba, uwi. Okay na, ligtas naman ako, pupunta naman ako ng langit eh. Pero kapatid, tandaan po natin, kung ang purpose lang ng Diyos sa isang Kristiyano, nung maligtas, pumunta lang ng langit, eh bakit nung araw na yon hindi ka namatay? Kung ang purpose lang sa'yo ng Diyos, nung maligtas ka, pumunta lang ng langit, bakit hindi kinabukasan? Nasa langit ka na. Pero binuhay ka pa ng Diyos 2026 ngayon, August 16. For Christ's sake. May dahilan. Dumaan po ang pandemya. Kanya-kanya tayong tago. Naranasan ko po sa isang maliit na gusali, ako lang at yung aso. Di mo alam kung kailan darating ang rason. Di ba po? Yung rasyon, yung other term, ayuda. Pero mabuti ang Diyos. Doon sa panahon ng pandemic, nakapag-business pa po ako ng alcohol. Di ba dati nawawala ng alcohol? Ay kami may alcohol, ang dadami. Sinasalin-salin ko. Pambili ng bigas. Naranasan ko po yan. Ang manok, magkano ang manok noon? 70 lang isang buo sa amin sa Quezon. Ngayon magkano na? Memorize si Daddy yan. Kasi aso lang nila. Manok ang pagkain eh. Ibang klase. Tapos sasabihin ng mga Kristiyano, naghihirap kami. Kawawa naman ako, 2 yung cellphone ko. Madrama lang po tayo eh. Pero yung buhay ka ngayon, nakakangiti ka pa nga eh. Because of God. And for Christ's sake, we will serve the Lord. Kanina, ang inaawit nyo kanina, I think tama ba yun? There is joy in serving Jesus. Alam niyo po, kaya ka masaya? Because of Christ. Kasi kung wala ang Panginoon sa buhay, nagpapagod ka lang. Walang saysay po ang pagpunta dito. Yung bahay mo, air condition. Baka yung CR mo, automatic. Pag upo mo, bubukas. Malalaglag ka pa loob. Pero nandito ka eh. Nagtsatsaga tayo. Why?
for Christ's sake. Mga nanay, salamat po. Nakakakita po ko ng mga seniors po dito. Pwede naman sa bahay na sila. Meron namang online, no? Hindi, YouTube yata to. Please subscribe. Vlogger. Oh, pwede naman na. Pwede naman sabihin ng mga lola, ang hina na ng tuhod ko, Pastor Bernard. Pwede naman kami umawit sa bahay. Yung offering, GCash. Oh, di ba? Pero bakit nagtsatsagang sumakay ng tricycle na mataas? Ang tricycle niya po sa Bulacan matataas eh. Kasi dadaan sa mga baha, di ba? Matataas yan talaga. Sa Lucena po, sa Quezon Province, punta po tayo mamaya, ganyan kababa. Lowered ang mga sakyan. Kahit baha, gusto-gusto pang nababasa. Pero bakit pumupunta ka dito? Kahit pinagalitan ka ng tatay mo, kahit alam mo bukas, may pasok, yata. At mga kaklase mo, binubuli ka, uy, nandiyan na si attorney. Andiyan na si pastor. Andiyan na si manang. Nandito ka pa rin for Christ's sake. Mahirap ang buhay, mga kapatid, hindi porket Kristiyano ka, hindi ka apektado ng krisis. Ang pastor po ninyo ay nag-preach tungkol sa krisis. Ako po'y follower. At ibang preaching po niya, na-preach ko na. Pinaalam ko naman po sa inyong pastor. Kaya minsan tinitingnan ko, bakit ipipreach ko, pinirich na ni pastor. May darating na krisis. Pero bakit tayo nagpapatuloy? For Christ's sake. Mga tatay, huwag mawawala ang amen. Tapos na tayo. Core members, kahit bisan sintonado, parang paos, okay lang yan. Ang mahalaga, for Christ's sake. Not because of men's applause. Hindi po sa lahat ng pagkakataon may papalakpak sa'yo. Hindi sa lahat ng pagkakataon may kakamay sa'yo, amen, brad, you are a blessing. Hindi sa lahat ng pagkakataon may ipit. Alam niyo yung ipit? Brad, para sa'yo. Pang yosi, minsan sinasabi pang parang nag-yosi yung mga pastor, ano? For Christ's sake, we serve. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, dahil ni Kristo. Hindi dahil kay pastor. Salamat po. Ang pastor po ninyo ay meron na kayong ikalawang regalo eh. Kasi yung unang pastor, binigay ng Panginoon. At meron naman kayong panibagong pastor, pero hindi na bago eh. Pero parang laging bago. 24 years. Hindi ko po alam kung may lumaban, kumalaban, pero pagka nasa Panginoon ka, talagang expect mo may kalaban. Huwag mong expect ang buong pamilya mo magugustuhan ang pagsimba mo dito. Minsan nga, sarili mong asawa, anak, hindi ka maiintindihan. Pero patuloy ka pa rin naglilingkod because of Christ. Nakaranas ka ng sakit. Ako po ay nagkasakit din. Ako po ngayon ay nagtitake ng amlodipine 5 milligrams every day. Ako po ay may parang GERD. Ina-acid reflux ako. Bawal ako ng masyadong maraming pizza. 2 box lang okay na. Bawal ako sa Starbucks pag ako yung bibili. Pag iba, okay lang. Limitado yung mga sabi, Preacher John, limitado ka pa niyan? Nagkasakit po ko niya, nagkaroon ako ng anxiety. Sila, ansaya-saya na ni ate, ako anxiety. Ansaya na ni ate. Kami, ako naranasan ko lalo ng pandemic. Natatakot akong lumabas. Kasi paglabas ko, naghihiyawan eh. Woo! Fans club? Hindi, parang natatakot ako, hindi ako makahinga. Minsan nag-drive ako, pumunta kami ng Binondo, bibili kami ng mga pangkasal ng bayaw ko. Ako yung driver. Pauwi, sabi ko, ikaw na mag-drive. Dumaan po ako sa anxiety. Hindi ako makatulog. 1 hour lang ang tulog ko every day. Ang aking pong bigat ay 82 kilos, naging 65 kilos. Kaya gusto niyong pumayat? Yan ang wag. Stress, anxiety, lahat inisip.
Overthinking. Ano mangyayari sa akin? Paano pag ako'y nagbukas ng business, malulugi? Hindi ka pa nagbubukas, iniisip mo na, malulugi. Paano kung hindi ako sagutin? Hindi ka pa nga nanliligaw. Paano kung hindi kami mag-ikasal? Hindi pa nga kayo. Wala pa kayo. Wala pa. Brad, huwag ka muna malungkot. Wala pa. Nag-overthink tayo. Ano kaya mangyayari sa church? Tumataas na ang krudo, buti pa sila tumataas, ako hindi. Lahat na pinoblema mo, may impeach kaya siya? Lahat pinoproblema, kung talagang problema ang hanap mo, mahahanap mo yan. Di ba sabi ng Bible, ang naghahanap, nakakasumpong. Oo, nagkakasumpong yan, lalo pag bilog ang buwan. Ang dami mong hinanap eh. Ay nasa iyo ang Panginoon. Kinatakutan mo na si Meralco, Prime Water, Prime Water, tuition fee ng anak mo. Ano kaya makakatapos kaya yung anak ko? Nung nakatapos naman, iniisip mo, magkakatrabaho kaya yung anak ko. Lahat na pinoblema mo, pero hindi mo nakita ang biyaya ng Diyos. Nanay, for Christ's sake, maglingkod po kayo. Nandiyan po si brother, tinanong ko po si pastor kanina, hindi ko na-memorize. Kung sino ba leader ng mga nanay. Akala ko nanay din. Si brother Jaime pala. Asa po si brother Jaime? Brother Jaime, for Christ's sake, andyan yung mga nanay. Maglingkod ka, brad. Kahapon po, pumunta dito yan sa church, may dala-dalang mga tubig. Mga holy water yata yon. Mga iniinom natin dyan. Alam nyo, parang simpleng bagay, pero bihira po ang tatay sa ibang simbahan na pupunta lang sa simbahan para magdala ng tubig. Walang maliit, malaking trabaho o ministry sa church. Wala pong mas mataas, mas mababa. Kahit kayong nasa taas, hindi porket kayo nasa taas ay mas maganda ang posisyon nyo sa langit. At kami sa impyerno? Di nga. Hindi. Kahit wala ka sa ventilador, wala ka dyan sa stage, pero ang puso mo para sa Panginoon, ang Panginoon na magsasabi, anak, Brother Jaime, well done, thou good and faithful servant. Hindi po yan paartistahin. Hindi po yan pasikatan. Kasi kung pasikatan lang, wala po kami dito. Kasama ko sina Piolo. Hindi. Kaya ka nandito for Christ's sake. Amen? Napakasimple kapatid. Kaya ka nagtsatsaga. Kaya mo inaayos ang patotoo mo sa bahay. Kaya kayo mga estudyante, huwag kayong tatamad-tamad sa school nyo. Ang sabi ko sa mga estudyante, huwag kayong ngingiti, mahalata. Sabi ko sa mga estudyante kong mga mini-disciple, ang dapat top 1, ang dapat ang matataas ang grado, yung mga summa cum laude, magna cum laude. Diba ang sarap pakinggan pag nakikita mo sa Facebook, yung mga nag-e-excel, Kristiyano? Amen? Tapos malalaman mo pa, baptist. Diba nakakatuwa? Bakit? Tayo po ay ilaw ng sanglibutan. Anong klaseng ilaw ka? Christmas lights? O solar lang? Gagana lang pag uminit? Sana tayo po ay parang liwanag bakit? Hindi ka nagliliwanag dahil ikaw. Kaya ka nagliliwanag dahil kay Kristo. Akala kasi natin tayo magpapaliwanag. Hindi po. Dahil nasa iyo si Kristo at pinapangunahan ka ng kanyang banal na espiritu, lumiliwanag ang buhay. Hindi po totoo, Meralco ang liwanag ng buhay. Si Kristo ang liwanag ng buhay. Gusto mong lumigaya ang iyong buhay? Hindi humanap ka ng pangit, ibigin mong tunay. Pag nasa iyo ang Panginoon, yan ang masayang buhay. Mga kapatid, mga estudyante, ayusin ang pag-aaral. Ako po kung may pagkakataon pa mag-aral, mag-aaral na po ako kaya lang wala nang pagkakataon kasi teacher na ako. Tinuturuan ko Chinese. Ni hao. Chowking. 100 Chinese, patuturuan mo ng English. 25 minutes lang.
Isang araw, 3 letters, JKL, 25 minutes, ituturo mo. Ang tagal ng 25. Pero bakit? Kailangan eh. Kailangan ng pamilya. Kasi po ako naniniwala, ang pananampalatayang walang gawa, patay kang bata. Kahit maghapon ka manalangin na manalangin, kung ikay tatamad-tamad, walang mangyari sa buhay. Hello? Oho, ang Diyos po'y makapangyarihan. The Lord will provide. Pero ang Panginoon nag-provide ng 5,000 tinapay, 2 isda at sumobra pa dahil may nag-provide ng 5 tinapay at 2 isda. Pwede naman gawin ng Panginoon, umulan ng putok. Ang tigas nun. Umulan ng palaman na tela nasa garapon. Ay hindi eh. Pwede naman, di ba? Pero bakit kailangan pa yung bata ang gamitin para magbigay ng 5 tinapay at 2 isda para makakain ng 5,000 taong lalaki? At lumagpas pang sobrang 12 baskets full. Full. Hindi po kulang. Full. Sumobra pa. Para ipakita ng Diyos, anak, ang pananampalataya may gawa. Sa kaligtasan po, wala tayong magagawa dyan. Gawa po ng Diyos yan. Sa mga bisita po natin, ang kaligtasan po na pinapangaral ng Baptist Church, hindi po sa sariling gawa. Dahil kung sa sariling gawa, ilan? Kung sa sariling gawa, gaano katagal? Kung sa 10 utos, ano ang pang-8 utos? Hindi mo nga alam paano mo gagawin. Hindi sa ating gawa, not of works, lest any man should boast. For by grace are ye saved through faith. Amen? Ang simbahang pong ito at si Preacher Joman ay laging mangangaral at hindi nagbabago ang kaligtasan sa biyaya ng Diyos. Sa pamamagitan ng pananampalataya. Pero nung ikay nanampalataya na, mag-work ng Holy Spirit sa iyo at masusumpungan mo, hindi ka lang saved. You are saved to serve. Hindi ka lang naligtas, kapatid. Kaya ka naligtas dahil may naglingkod. Dahil may nag-abot sa iyo ng tracts. Dahil mayroong isang pastor na nagtyaga. Dahil may mga members na nagsipag, mag-soul winning, mag-home visitation. At ginawa niya yan for Christ's sake. At ikaw ngayon ligtas na. Nasa iyo na ngayon ang responsibilidad ng sabi ng Bible, go! Preach all nations, baptizing them. Teach them to observe all things whatsoever I've commanded thee. Hindi ka lang niligtas para lang umupo. Ikaw ay niligtas para turuan, tumibay, lumago sa pananampalataya para isang araw gagamitin ka ng Diyos. For Christ's sake. Nagtanong ako sa Bible student, kapatid, sabi ko, Brad, lahat sila, what is your future plan? I want to be a future pastor. Wow. Tapos yung babae, tinanong ko, what do you want to be? I want to be a future pastor's wife. Parang nagpaparinigan yata yung dalawa. Pero nakakalungkot, yung isa, di ko lang kung nagbibiro. Ikaw, Brad, anong gusto mo? What is your future plan? I want to be a future soul winner. Ibig sabihin ngayon, walang namamatay. Ibig sabihin ngayon, walang unbeliever. At kailangan mo pang pumunta sa future para mag-akay. Sa jeep na sinakyan mo, sa eskwelahang nag-aaral ka katabi mo, at ang sinasabi mo pang best friend, hey bestie, di ba napakasaya na kasama mo siya sa lupa, pati sa langit? Ang tunay na may pagmamahal, iaakay mo siya sa Panginoon. But maybe some of us, may mga relationship na bago natagpuan ng Panginoon. You have a boyfriend, girlfriend. Dahil nung hindi ka paligtas, kayo na. Pero kung kayo nakakilala na sa Panginoon, ang unang goal mo sa Kanya, maitama rin siya sa Panginoon. Ganun din sa may asawa na. Di ba minsan naunang maligtas yung babae? Ang hirap sa tatay na pumunta ng simbahan eh. Pero ikaw yung nagpapatuloy, pinapakita mo ang patotoo mo, kahit minsan minumura ka na, inaaway ka na, siguro may crush ka dun sa pastor. Ginaganon ka na, pero nagpapatuloy ka pa rin. Why? For Christ's sake. Brother Jomil, tatay, ang leader po ng mga tatay, Jomi ba? Jomi? Jaden J? Jomi.
Jomar, ayos din. Pinakamahirap pong hawakan ng schedule, tatay. Pero sabihin mo may sabong, bilis niya. Sa unbeliever ha? Sa unbeliever. Minsan din sa baptist. Di ba? Ang hirap di ba mga tatay? Kasi naiiya sila, nakakahiya kay kumpare. Makikita ako'y naka-long sleeve at ako'y nakabarong, baka sabihin na, nasaan ang kaso mo? Mayor! Baka ganun nakakahiya, di ba? Sabihin ng mga tatay, naku, ang corny naman ng tatay na yan. Siguro yan bading. Ganun Ang hirap. Ang tatay po ni Mrs., engineer po, chief engineer ng DPWH. Wala pong flood control ha. Flood control Kasi namatay na po yung tatay niya bago lumabas yung mga flood control. At hindi po naman siya nag-aano ng flood control. Dati nahihiya pang magsimba. Ang ginagawa niya, magsisimba nung bagong Kristiyano po. Sisimba sa umaga, sa tanghali, sa ibang simbahan. Yung may Kristo din. Sa pula, sa puti. Nagsisimba na yun. Pag tanghali, dahil sabi ng nanay, sumama ka muna. Pero minsan, iis ka po. May ibang simbahan pala pupunta. Ay may pastor na nakita. Hindi naman po yung pastor nandun sa loob. Nagpark sa malapit sa simbahan ng isang baptista pa. Brad, kilala kita. Ay, pastor, kamusta po kayo? Parang naliligaw ka yata, sabi ng pastor. Mula noon natauhan. At sa biyaya po ng Panginoon, wala po siyang naging absent sa church. Unless po siya ay may sakit o kaya ay may trabaho ng yung bumagyo, di ba? Pag DPWH, kailangan nilang i-clearing operation, kaya lang po siya wala sa church. Tigapagbasa po ng Bible, nasa Panginoon na po siya. Pero kung pag umayaw yung nanay ni Sister April, tikas ng ulong, manginginom. Pag dumarating po ng bahay yun, lasing. Lahat sinisipa. Ang di niya lang masipa yung asawa niya. Dahil yung asawa niya ang sumisipa sa kanya. Pero binago ng Panginoon. And we have all stories to tell. Amen? I can name it one by one, but one thing for sure, it's because of God we serve. For we preach not ourselves, but Christ Jesus the Lord, and ourselves your servants for Jesus' sake. Ano niyo po simbahan? Ang sarap na naglilingkod. Even the Lord Jesus Christ came not to be ministered unto, but to minister. Ang Panginoon po hindi bumaba sa lupa para siya ipaglingkuran. For the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. And that is service. Hindi ka nandito, ang iniisip mo, ano kayang mapapakinabangan ko sa church? Ano kayang makukuha ko sa church? Ang pinakamagandang mindset ng isang Kristiyano, ano ang maiaambag ko sa simbahan? I want to serve the Lord. Dahil hindi para magpasipsip sa pastor, hindi para makita ng membro, dahil mahal ko ang Panginoon. We serve. And we preach because of Jesus Christ. We serve Christ with the right motive. Ministry is not about you. Ministry is not about me. Ministry is not about the church. Ministry is about the Lord. Kahit ang ating tithes and offering, hindi po atin yan. Kaya nga sinabi ng Panginoon, saan nyo ko ninanakawan? Hindi niya sasabihin ninanakawan kung hindi kanya. Itong bag na ito kay Brother Junel. Lester pala. Ninakaw na pala. Kay Lester, pag kinuha ko yan, ang tawag sa akin, preacher? Hindi. Magnanakaw. Bakit? Hindi akin Amen? Ano kaya, no? Kung ang simbahan may kulungan, abay, ang dami na sigurong nakakulong. Anong kaso? Galit na galit tayo sa mga plunder. Nagagalit tayo sa graft and corruption. Tama? Ang pagnanakaw, hindi po milyon. Kahit 10 piso, pag hindi sa'yo, pagnanakaw yan. Maliit, malaki, lahat ng yan sa Diyos. Sa totoo lang, tanong ko po sa inyo, ano ang meron kang sa iyo?
ang buhay mo, hiram. Yang trabaho mo, huwag mong sabihin, kasi magaling ako, malapit ako sa HR, ako ay CSR, ako ay maraming experiences, ang educational attainment ko talagang taas sa taas. Pero kung hindi ka binuhay ng Diyos, wala ka ngayon trabaho. Minsan nakakalungkot, Pastor, ipag-pray niyo po ako, sana magkatrabaho para makatulong sa gawain ng Panginoon. Yun yung mga linyanyade eh. Tayo naman mga church members, nakaluhod pa. Panginoon, pagpalain niyo po si Brother Lester. Brother Jonel, magkatrabaho para makatulong sa gawain ng Panginoon. Siyempre sa pamilya din naman. Abay nung pinagpala na, tapos nakapag-abroad pa. Sabi nga ng ibang pastor, kahit Xerox copy man lang ni Washington, nga. Nakalimot na. At kailan ulit babalik kay pastor? Pag may problema na. Pag may sakit na. Minsan nakakalimot tayo at nakakaalala lang tayo pag nakakaramdam na tayo. Kaya minsan ang Diyos, kung hindi ka makuha sa maayos na usapan, papadaanin ka ng Diyos sa kapighatian. May mga bagay na pinaparamdam sa iyo ng Panginoon. Kinakausap ka ng Diyos, pero binabaliwala mo. Kailangan ka pa bang masaktan bago ka makinig? Kailangan ka pa bang maranasan ng karamdaman bago ka magsuko sa Panginoon? Kailangan mo pa bang maranasang mawalan para masabi mong kailangan mo ang Diyos? May mga bagay sa buhay mo inaalis ng Diyos para ipakita sa iyo, anak, ako ang kailangan mo. May mga bagay na alis po sa buhay ko. Iniyakan ko. Sayang. Pero walang sayang pag ang buhay mo may tamang motibong naglilingkod sa Panginoon. Doon po sa mga nagluluto, sa mga nagdadrive, sa audio, kahit tagabukas ka lang ng microphone, napakalaking bagay po niyan. Basta tama ang motibo. The others serve because the church needs me. No, sabi ng iba, ay maglilingkod ako kasi kailangan ako ng church. I will serve because nakakahiya naman. Maglilingkod ako kasi may libre daw na Jollibee. Wrong motive. Serve Christ with right motive. Serve Christ with the right measurement. Hindi ka basta maglilingkod dahil sasabihin mo, madami kami, tama kami. Marami kami, madami kaming mga tatay, kaya kami maglilingkod. Mga kapatid, sabi ng Panginoon, isa o dalawang nagkakatipon sa kanyang pangalan, nandun siya sa kalagitnaan. Hindi mo kailangan maging madami para maging tama. Ang sabi ng Bible, maluwag ang daan patungo sa kapahamakan, pero marami nakakasumpong noon. Pero minsan makitid at konti lang ang nakakapunta, pero ang dulo ay buhay. Hindi po paramihan dahil maraming attendance. Magandang maraming attendance. Pero we are not just for quantity, but for quality. Hindi po padamihan. Maganda na yung madami, pero magandang madaming totoo. Not for possession, not for position. Church should be striving for faithfulness. Ang tunay na sukatan ng paglilingkod, katapatan. Nangangalay ka ng umupo. Matagal na po ang preaching. Mga kapatid, for Christ's sake, we serve. Nandiyan pa po ba kayo? Walang aayaw. For Christ's sake, we support. Amen? Sumusuporta po tayo. Hindi dahil hindi kaya ng Diyos. Kung ang Diyos po'y pag-uusapan, sa totoo lang po, hindi naman tayo kailangan ng Diyos. Ang Diyos ay mananatiling Diyos kahit wala tayo. Maglingkod ka sa hindi, ang Diyos ay Diyos. Pero pag wala ang Diyos sa buhay mo at sa simbahan ito, wala po tayong magagawa. Oho. And God wants every members of this church to be fellow laborers who are supportive in the Lord's work, who are faithful, a godly display
a fruitful attitude toward God and His work. Because supporters are addicted to the ministry. Marami sanang members ng simbahang ito, addict. Addict saan? Tingnan mo yung mata ng katabi mo. Addict ka ba? Sa ministry. Amen? Pag sinabing addict, hahanap-hanapin mo. Pastor, sana Sunday na. Sana, Pastor, Bible study ulit. Sana, Pastor, soul winning ulit. Sana, Pastor, mission conference ulit. Sana ulit, meron tayong first fruit. Bakit takam na takam ka? Hindi ka ba pakali? Bakit? Addict eh. At hindi ka mapakali at hindi, lahat gagawin mo. Di ba ang mga adik makasinghot lang, papatay, magnanakaw. Bakit? Kailangan nila eh. Adik sila eh. Pero sana ganun din ang Kristiyano, adik. Sana Sunday ulit bukas. Naranasan niyo ba yung ganun? O sinabi mo na naman, naku, Sunday na naman. Sana pagka Sabado, Sunday na bukas. Amen? Bukas, Sunday ulit. Ay, hindi naman pwede, magtatrabaho, mag-aaral. Pero yung binibigyan ka ng Sunday, huwag mong palagpasin. Kasi baka mamaya, huling Sunday mo na yan. Oo. Maging adik ka na sa Panginoon. Hindi sa Netflix. Nakailang season ka na. Kabisado mo na lahat ng artista, pati mga Koreano. Pero yung disciple, hanggang ngayon hindi mo pa kilala. Matthew, Mark, Luke, John, Acts. Magkakapatid pa yan, si 1 Corinthians at 2 Corinthians. Uy, supporters are submissive. Uy, hindi lang po nanay ang submissive. Tayong mga lalaki dapat ang good example ng submission sa Panginoon. At dahil may pastor po tayo na tagapanguna sa mga tupa, huwag kang maging kambing. Ang kambing nanunuwag. Ang kambing kailangan mo pang hampasin para sumunod. Ang tupa sumusunod lang sa boses ng pastor. Hello? Hindi siya pinapalo. Ang pastor nasa unahan at ang tupa sumusunod. Ang kambing nasa unahan, pinapalo ng pastor. Tama? Tanong sa tabi. Sabi mo sa katabi mo, bulalo ka ba? Kambing ka ba? Kapatid naman, amoy lang. Eh, tupa tayo eh. Sabi ng Bible, my sheep hear my voice and they know me. Oops, hindi lang natapos doon. Kasi ang tuwan-tuwa tayo sa my sheep hear my voice and they know me. Teka lang, meron pang huli doon. And they follow me. Hindi pinapalo, follow. Amen? Supportive kasi. Addicted kasi sa ministry. Helpers and laborers. Sige lang po, diretso lang tayo. Ang supporters din po ng Panginoon, initiative. Amen? Hindi na kailangan laging utusan. Nakakita ng basura. Sino kaya ang assign dito? Sinong tagalinis kahapon? Bakit may balat ng candy? Magpa-meeting nga tayo. Kaya pinakita sa iyo ng Panginoon, ikaw ang sagot sa mga dalangin. Ikaw na yun, kapatid. Hindi mo na kailangan ng prayer meeting. May katabi ka na. Alam mo, naghihingalo na. At alam mo ang kaligtasan. Teka lang po, tatawagan ko pa po si Pastor. Pastor, mamamatay na po ito. Nasaan po kayo? Nandiyan pa po kayo. Anong oras po kayo magigising? Kausap mo na yon. Kapatid, tulog pa si Pastor eh. Wait ka muna. Nandun ka na, kapatid. Nasa trabaho ka na, ilang taong ka na dyan. Estudyante, gagraduate ka na lang, hindi ka pa kilalang baptist. Kaya ka nang dyan, hindi lang para mag-aral. Kaya ka nang dyan, missionary ka ng Panginoon. At yan ang mission field mo, yung eskwelahan mo, yung trabaho mo, yung business mo. Hindi aksidente nilagay ka ng Diyos dyan para maging ilaw at asin ng sanglibutan. Ang asin, wala sa garapon. Ang asin, hinahalo para malasahan. Nandiyan ka, hinalo ka sa sanglibutan. Hindi para maging taga-sanglibutan. Para malasahan ang biyaya ng Diyos. And for Christ's sake, we support. Ang sarap na marinig ng mga members ng Berean, napaka-supportive.
Ang tanong ngayong umaga, am I an asset or liability? Tanong mo sa katabi mo, asset ka ba? O hindi hindi oh. Ano palagay mo sa akin? Ibang asset yon. Yung bang pag nakita ni Pastor si Sister Melea, ay ito, mapagkakatiwalaan ito. Hindi yung pag nakita si Brad, naku, wag ito. Baka mawala yung offering. Ayan si Brad, pwede ba mag-drive yan? Opo, palangit. Ang sarap nung makita ka ng kapatid, ng pastor mo, na pagkakatiwalaan. Pastor lang yan, pwedeng lumabo ang mata. Pero ang Panginoon, hindi lumalabo ang mata. At sana makita tayo ng Panginoon, masumpungan tayo ng Panginoon. Hindi naman si pastor ang magsasabing, well done, thou good and faithful servant. Sino magsasabi nun? Ang Panginoon. Lahat tayo haharap sa Panginoon, hindi kasama si pastor. Hindi kasama ang tatay mo. Haharap tayo sa Panginoon, individual. At ikay mananagot sa iyong sariling buhay. Mga anak, hindi ang katapatan ng tatay mo, sasabit ka na lang. Hindi. Bawat isa tayo ay haharap sa judgment seat of Christ. At lahat tayo ay accountable sa ating buhay and how we work with the body of Christ. Kaya, kaysa ikaw sinusuportahan, maganda, ikaw yung sumusuport. Anong gusto mo? Ikaw yung pumipila sa ayuda o ikaw yung nagbibigay ng ayuda? Abay, mas magandang panalangin mo, kapatid. Lord, hindi ako'y tagatanggap lang because it is more blessed to give. Supporters po, mga kapatid. Repressures of spirit. Minamadali ko na, baka hindi na makabalik. Repressures. Yung pag nakita mo, na-encourage ka. Amen? Hindi pa nakikita mo na kung nakakasura naman ito, nandito pa ito. Ang tagal lang di umatin. Dumating ano? Ay kapatid, buhay ka pa pala. Maganda yung nakikita ka, you are a pressure of spirit. Verse 18. Mamaya, isisend ko po sa inyong pastor para makompleto niyo po yung outline. But for the sake of the time, for Christ's sake, mga kapatid, number 3, we suffer. Nakakaranas tayo ng hirap. For unto us given is the behalf of Christ, not only to believe on Him, but also to suffer for His sake. Kaya ka nakaranas ng hirap, problema sa buhay, pinapalayas ka na, iniiwasan ka ng kaklase mo, well, so be it. Maganda nang nagsasuffer ka dahil ginagawa mo ang tama. Kesa nagsasuffer ka dahil pinapalo ka ng Diyos. Salamat, nakakaranas po tayo ng palo. Dahil pag pinalo ka rin ng Panginoon, mahal ka ng Panginoon. Dahil ang pinapalo ng Panginoon, anak niya. At when we suffer, pag naranasan natin ang palo, magpapasalamat pa rin tayo sa Panginoon. Sabi ng Bible, in everything, give thanks. For this is the will of God. Because sufferings will humble us. Hindi ka magiging mayabang eh. Pag may suffering ka, pag may kahinaan ka, kakabahan ka, hindi ko po kaya. Pero dahil sa Panginoon, I can do all things through Christ. It will humble us. Sufferings also will highlight the power of Christ. Amen? Ako po ay hindi po graduate ng anong college. Wala po akong diploma secular. Ako po ay graduate ng high school. Old curriculum pa. Nag-aral po sa Bible school. Yung Bible school po namin, wala namang diplomang accredited ng CHED. Kaya kahit dali mo yan sa HR, hindi papansinin yan. Pero mga kapatid, hindi patungkol sa anong meron ka at alam mo. Hindi patungkol sa galing mo. Hindi patungkol sa experience mo. Hindi patungkol sa laman ng pera sa bangko. Ang tinitignan ng Diyos, laman ng puso. In spite of it, for Christ's sake, lastly, we stay. Mga kapatid, ang pastor po ninyo, 24 years na po kayong pinagtsatsagaan. Don't get me wrong ng word na pinagtsatsagaan ha. Pag sinabing pinagtsatsagaan, hindi ibig sabihin walang-wala na eh. Yan akala natin, di ba? Ay, pagtsagaan mo na yan. Hindi ganun eh. Pag sinabing 24 years, persistent, na kahit may problema, kahit parang walang darating, kahit parang linggo-linggo na lang, may problema, may kakulangan, so be it for Christ's sake.
Palakpakan po natin ang biyaya ng Diyos sa inyong pastor. Amen. Pinapalakpakan natin hindi yung pastor, yung Diyos. Kaya nagpatuloy po siya for 24 years. Alam niyo po, sabihin ng 24, sa Bible school po, meron kaming numerology. Pag sinabing 24 years, it's a time of maturity, a time of building, a time of balancing. Ito po yung kumbaga peak for 24 years na nagpapastor. Hindi po perfect ang inyong pastor. Amen? Hindi po perfect ang kanyang asawa. Yung anak po niya, naku, hindi pa rin. Magwa 1-year-old pa lang po. Invited po kayo. Tayo pala. May mali po ang pastor. May mali ka din naman. Sabihan nga natin ito. Sabay-sabay po tayo ha. I am not perfect. Sabihin mo sa katabi mo, you are not perfect. But we can grow and learn together. Ang Bereans po, ilang taon na po kayo? 27 years. Kamusta ka? Kamusta ka, kapatid? Nandito pa rin ba ang puso mo? O sa kabila na? Nandito ka nga, pero ang puso mo nasa El Shaddai. Sa CCF, kasi sarap sumayaw dun eh. Sa Victory, alam niyo yung Victory? Victory in G, may sayaw pa yun eh. Umiiyak ka din, napapagalitan ka ng pastor mo. Pero sa biyaya ng Diyos, nandito ka pa. Bakit po? For Christ's sake. Mga tatay, yung leader po ng young people sa mga babae, sino po yun? Si Brother Janelle? You stay. For Christ's sake. Yung leader po ng mighty men daw eh. Brad, you stay. For Christ's sake. Nakakasura yung mga mighty men. Ako po yung nag-leader ng, pinakamahirap hawakan yung mga young professional. Professional din man loko yung mga yan eh. Professional din yung magtago-tago. Yan, professional nga eh. Pero yan ang mga susunod na tutulong sa pastor. Mga tatay, hindi porket tatay, hindi na tayo makikinig. Ako po tatay din. Ang tunay na tatay, marunong makinig. Dahil wala po tayong ituturo sa anak natin kung hindi tayo marunong makinig. Lahat po tayo naging anak. Iba, hindi ko alam kung papalaring maging tatay. Pero kung ikaw ay magiging tatay, may babalikan ka. Nung bata ako, nakinig ako. At kung anong tinanim mo, aanihin mo yan. Kaya ka ganyan, desisyon mo yan last 10 years ago. Ano ka ngayon ay desisyon mo yan last month. At wala kang sisisihin because our life is not by chance, but it's by choice. Kaya itama mo na at panalangin mo sa Panginoon, Lord, give me the wisdom to choose what is godly and what is your will. Hindi porket pogi, yan na. Hindi porket maganda at mayaman, makakaahon sa kahirapan. Ano yan, politiko? Ang tignan mo, ito ba ang kalooban ng Diyos? Yayaman ako, pupunta na kami sa ibang bansa, magandang opportunity. Hindi lahat ng bukas na pinto sa Diyos. Mga kapatid, I want to be clear. You are not to be loyal to your pastor because he's a pastor. You are not, wala sa Bible na sinabing maging loyal sa pastor, maging loyal sa church. Ang sinabi ng Bible, abounding in the work of the Lord, loyalty to Christ. Pag naging loyal ka sa Panginoon, hindi pwedeng hindi ka maging tapat sa pastor mo. Pag loyal ka sa Panginoon, hindi pwedeng hihiwalay mo ang simbahan. Ay, basta ako, loyal ako sa Panginoon. Wala akong pakali sa mga member. Niloloko mo ang sarili mo. Pag loyal ka sa Panginoon, loyal ka din sa pastor mo. Hindi mo mapaghihiwalayan. Pati ang membro. Bakit? Isang body lang po tayo. At walang body na sasaktan ng sariling body. Isa lang tayo sa Panginoon. Pag sinaktan mo yan, sinaktan mo na din ang sarili mo.
For 24 years, to God be the glory. For 27 years, members, hindi pa yung ibang taon pa ng mission pa to eh. Pero 27 years as a church, nandito, hindi biro. Why? Sabay-sabay tayo. For Christ's sake. Kahit may sakit, nandito ka, bakit? Kahit may problema, nandito ka, bakit? Kahit walang pera, nandito ka, bakit? Kahit iwan ka ng katabi mo, nandito ka, bakit? Kahit pagalitan ka ng pastor mo, nandito ka, bakit? Kaya ka nandito, wala ng plus, plus, minus, minus. Di mo kailangan magtapos ng Bible school para maintindihan to. For Christ's sake. Tayo po tumayo lahat. Let's pray. Lord, maraming salamat po sa inyong salita. Salamat po, kayo po ay nagpaalala sa amin. We are not here because of ourselves. We are not here because of the church. We are not here because of our pastor. But we are here for Christ's sake. Minsan ang kapatiran nakakasakit at kami rin nakakasakit sa iba. Pero salamat, may forgiveness. Pero salamat, may biyaya po na kami nakapagpapatuloy. May mga times kami tumatangis, lumuluhan, nagtatanong, Panginoon, bakit? Pero ang lahat ng mga bagay dumadaan sa buhay namin, you have a purpose for Christ's sake. We suffer. Nawawalan kami, nanghihina kami para ipakita ninyo na kayo ang aming kapangyarihan, kayo po ang aming kalakasan. Naranasan po naming malungkot para ipakita nyo sa amin na kayo ang tunay na kasiyahan. And Lord, ang dalangin po namin, hanggat hindi pa po kayo dumarating, help this church to serve you for Christ's sake. Help this church to be supportive for Christ's sake. Even this church will suffer. We will stay for Christ's sake. Salamat po, Panginoon. Kapatid, maaring ngayong umaga, while every head and heads are closed, kapatid, nandyan ka pa ba? Tingnan natin ang ating sarili. Why am I here? Bakit ako nagpapatuloy? Bakit kahit mahirap, nandito pa rin? Sana kapatid, you can utter a prayer even in your seat this morning. Lord, help me to stay. Therefore, my beloved brethren, be steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as ye know that your labor is not in vain in the Lord. For Christ's sake. Lord, salamat po sa inyong salita. Salamat po sa privilege. Salamat po sa pastor ng simbahang ito, Pastor Bernard. Salamat po for 24 years of your greatness and faithfulness in his life. For 27 years of this church na nagpapatuloy for Christ's sake. Salamat po sa inyong pagmamahal sa amin. Salamat po sa inyong pagpapatawad. Sa mga panahon na kami nanghihina, kami umaatras, kami nagiging pasaway, kami nagiging problema. Pero Panginoon, hindi nyo kami binitawan, hindi nyo kami iniwan, ni pinabayaan. Salamat po. At sana po hanggat hindi po kayo dumarating, masumpungan niyo po ang bawat membro nagpapatuloy, hindi lang po nagpapatuloy, kundi lumalago. Hindi lang po lumalago, kundi nagbubunga. For Christ's sake. Ito po aming dalangin at pasalamat sa pangalan ni Jesus, and all the people say, Amen. Thank you po. You may be seated.